Sandaang taong karunungan at tiwala, henerasyong nagdaan, natupad ng mga pangarap sa pamantasang baliwag kung saan nagsimula. Pamana ng kahapoy laging dala-dala, bawat pagsubok aming nalagpasan, hindi malilimutan. Tagumpay sa loob ng 100 taon, biyaya ng ating Panginoon. Husay mula noon hanggang ngayon, may pag-asa at lakas, tayakapin ang maringing na buhay. Hey, magandang gabi, magandang gabi. Sabi nga natin, magandang gabi, Baliwag. At sabi nga natin, ang Baliwag University ay nagsisimula o nagsiselebrate ng centennial. Alam nyo ba, 1925? Imagine mo, 1925. Nanganak doon nata yung birth ng aking lolo nung araw eh. But anyway, ngayong araw na ito, ay maganda yung ating talakayan, no? At again, we welcome the Baliwag University team. Yan, headed by ang presidente natin, si Miss Patricia Bustos Lagunda. Magandang gabi po, Ma'am Patricia. Magandang gabi, Boots, at sa mga taga-subaybay ng programa. Yes, at ako'y nagagalak at again, 100 years, no? Bago natin puntahan ang ating history. Pakilala niyo naman po yung ating women empowered team. Yan. Sige. Kasama ko ngayong gabi ay 3 lamang sa maraming mga kasama sa Baliwag University na talagang mahuhusay. Pero nandito with us is ang ating Vice President for Quality Management, Research and Innovation,
Kapatid ko siya, si Dr. Alice Bustos Orosa. And Magandang gabi pa. also with us is our Assistant Vice President for Academic Affairs and who also is a Director for Quality Assurance, Dr. Hasmin Tayao. Magandang gabi po. And last but not least, si Ms. Nancy De Los Reyes, ang ating Director for the Center for Academic Development and Assessment. Wow, so yan mga kaibigan, napapanood nating live ang ating mga kaibigan dyan sa Baliwag University. Pero alamin natin, no? Ito pala ay kilalang-kilala sila sa Bahay na Bato. Ma'am Pat, ano ba yung Bahay na Bato na sinimulan ng inyong university noong 1925? Meron kaming struktura doon, no? Ito yung pinakaunang building daw or physical structure sa Baliwag Institute way back in 1925. Ang tawag lang namin ngayon ay Bahay na Bato dahil gawa siya sa lumang yung parang architecture noon. So it used to house daw a family, Pamilya Camacho. So dito nagmula ang unang mga classroom, mga unang opisina, dito rin ginanap, sabi nila, excuse me, yung habian, weaving ng school uniform. Imagine yung panahon nila Tatang, aming lolo na founder, doon ginagawa mismo yung mga school uniform, which is very unique to Baliwag University. So yun, nirestore ito, muntik nang gibain, pero sabi ng arkitekto, wag niyong gigibain yan dahil yan ang iconic structure ng Baliwag University and it carries the identity of the institution. So now it's the Bahay na Bato. On the ground floor is a multi-purpose hall. Sa taas naman, andun yung aming chapel. Ang ganda talaga. So para bang ito ay parang sinasabi nyo ngayon you're now looking always at the foundation of the university. Para bang ganon, no? Para bang, in other words, kung sinira pala yun, nawawalan tayo ng foundation. No? Hindi na makikita ng mga henerasyon, no? Kung saan nagsimula. Paano nga pala nagsimula ito si Tatang Santiago na inyong lolo? At ano ba kanyang adikain talaga nung araw? Oo. Excuse. Ang Baliwag University started as Baliwag Institute with only 75 high school students. 75. 1925 po yun. 1925, 75 students. Medyo marami-rami na siguro yun. Isang klase ba yun? Isang klase ba yun? O iba-ibang klase? Sila ba nagtuturo? Oo, baka iba-iba. Kasi doon nag-uumpisa pa lang yun. Tapos naging siya, it evolved into a Baliwag Junior College, ang pangalan, BJC. Matagal din kilala yung ng eskwelahan na BJC. Kasi nag-offer na si Tatang ng liberal arts and education, no? Bukod sa basic education. So then, BJC naging in the 60s, naging Baliwag Colleges. Dahil dumami na ang mga program offerings na collegiate, tapos unti-unti rin nag-offer paunti-unti lang nag-graduate studies. In 2001, naging Baliwag University, full-fledged university. That was a 10 years in the making yun, no? Para ma-achieve yung university status. So 2001, in August 2001, naging university ang Baliwag Colleges, naging Baliwag University dahil full-blown na yung mga program offerings from kinder to grade school to high school to college and to graduate school. So yun ang talagang kumbaga baitang, no? Step by step pala. In other words, nagsimula sa isang siguro 75 students, eto na, pati uniforme, imagine mo, pati uniforme doon na rin ginagawa. Para bang all-in-one, no? All-in-one ang ginagawa, multitasking. Pero ano ba talaga ang pagkakakilala sa Baliwag University? Pag yan nabanggit natin, yung mga taga-Baliwag, shout out dyan, ha? Yung mga Baliwag University, ano ba ang pagkakakilala? Ano ba ang ating, kumbaga, unique selling proposition, ika nga, sa Baliwag? Oo. Ang Baliwag University is deeply rooted in heritage and legacy kasi
Si Tatang, as a founder, lagi niyang sinabi noon, ito another catchy phrase na sinabi niya, every boy and girl deserves a good education. So, ah, kilala ang institusyon sa quality, no, sa kalidad ng edukasyon na ipinamamahagi sa mga estudyante. Yun nga, siguro i-share ko na rin sa iyo yung mga kataga ni Tatang na hindi namin malilimutan that we are carrying out, no, up to this day. Sabi niya noon, Butch, sabi niya sa second generation, yung mother ko, tsaka yung mga kapatid niya, ah, pag-igihin ang pagtuturo, no? Dahil yan, pag ganun daw, darating daw ang mga mag-aaral, ang mga estudyante. Minsan, tatanim sa aking isipan yan dahil minsan there was a time na masyado akong, very parang financial driven, ganyan-ganyan. When in fact, pag sinabi mong pag-igihan ng pagtuturo at yung serbisyo mo sa mag-aaral, it, it doesn't mean na lagi ka nag-a-attract ng estudyante. Basta maganda ang iyong pinoprovide na kalidad, darating at makikilala ka as a provider of quality education. Pero malalim yun, no? In other words, ngayon pag sinabi mong pag-igihin, hindi profit ang tinitingnan eh. In other words, yung commitment, no? Yung commitment at darating na. Maganda yung saying, ha? Very, very philosophical ang kanyang kataga, no? Pag-igihin, para sa ganun, pag pinag-igi mo yan, darating ang success or darating ang mga estudyante. At darating ang mga magulang para mag-enroll. Pero talking about quality, nako, Alicia, ikaw ay in charge ng pinakamahirap na trabaho ata. Quality management. Ano ba yun? Ano ibig sabihin ng quality management? Yung quality management is we're concerned with maintaining and sustaining the quality of teaching and learning in the university. So marami siyang aspeto. Aside from external accreditation or external quality assurance, like meron tayong mga regulation tulad sa CHED, paano maging autonomous, paano natin i-maintain yung mga ganong standards. We're also concerned with, supporting the faculty. Yan, paano sila matutulungan na they can deliver the lessons or the teaching in a really, really good way for students to learn. So parang kayo pala yung cheerleaders na mga teachers. Di ba? Pag umarap yung mga teachers sa mga estudyante, para sila mga basketball player na, sige, kaya mo yan, eto yun. Ito gagawin mo. Okay? Dapat na sila. Oo, may technique ka. Kasi ang hirap magturo. Sino mga nagtuturo dito? Yan si Jasmine o Nancy. Jasmine, nagtuturo ka rin, di ba? Opo. Madali ba magturo? Challenging magturo, sir. Kasi kumbaga, from before you start, kailangan mag-prepare ka na, paano mo iso-sustain yung motivation, interest ng estudyante, strategies ng pagtuturo. So kasama yun sa lahat, down to assessment, kung paano natin i-evaluate yung mga estudyante natin. At idadagdag ko lang, Kuya Boots, yung alagang BU principle ng Baliwag University. From the time na pumasok ang mga mag-aaral sa Baliwag University, inaalagaan sila. Nandun yung nurturing ng mga estudyante. There is a balance of co-curricular and extracurricular activities hanggang sa sila ay magkaroon ng maayos na trabaho. Ganun ang alagang BU. Parang ika nga puso ng negosyo, di ba? Ito ay puso ng BU, di ba? Para bang sinasabi natin, itong programa natin ay pag hindi tumibok ang puso, bale wala, di ba? Pusong bato, di ba? Parang ganon. Pero pag tumibok ang puso, siguradong may compassion, di ba? O Nancy, ikaw ay isa sa mga management team. Ano naman ang role mo ngayon sa quality? Yes. So, ang opisina po namin, ang Center for Academic Development and Assessment, ay directly under sa office po ni Dr. Rosa. So, that's under the Vice President's Office for Quality Management, Research and Innovation. At ang task po primarily ng kada ay twofold, no? Kadalasan po twofold yan. Nandun po yung trabaho namin for
faculty evaluation. So tinitingnan po natin, kumukuha po tayo ng feedback from the students. So students po ang nag-evaluate sa faculty at we generate the responses of the students so that we can give the faculty feedback about how well they are teaching. At yung other component naman po nun ay faculty development. So nakikita po natin kung paano sila nagtuturo at trabaho rin po ng opisina namin na bigyan sila ng suporta, no? Maaring sa pamamagitan po ng mga training, yan, mga faculty development opportunities at kasama na rin po yung scholarships para sa kanila kung gusto po nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ay, grabe, no? Learning never stops. O yung mga nanonood sa atin dyan, yung mga taga CBRC dyan, taga Baliwag, taga Bulacan, taga ibang parte, baka may mga questions kayo. Abay, hindi masama probably mag-apply kayo sa ating Baliwag University, no? Kung may mga katanungan kayo. Pero yung feedback, ngayon ko lang parang narinig yan. Ang mga estudyante nag-evaluate sa teacher. Para bang nung araw ng aming panahon, kami ang nag-evaluate sa mga estudyante. Pero ngayon ata, bakit ganun? Para bang naging interactive na ba? Sige, Yeah, go. Nancy. Yeah. Opo, mahalaga rin po kasi sir na mabigyan natin ng pagkakataon ng ating mga mag-aaral na magbigay din po ng feedback sa kanilang mga guro. Kasi sila po talaga yung kasama ng mga guro natin sa loob ng classroom on a weekly basis. Ano po, hindi ko naman sasabing daily kasi minsan po twice a week silang nagmi-meet. Pero Oo. mahalaga po na malaman natin kung ano po talaga yung nangyayari sa classroom dahil nga po sila naman po talaga yung kasama ng ating mga guro. At matutuwa po kayo, marami po tayong nababasa rin naman na napakagagandang insights from our students, no, tungkol sa pamamaraan ng pagtuturo ng mga guro natin sa Baliwag University. Kaya nakakatuwa po. Isang example dito, si Jasmine nata, ikaw ay isang estudyante, product ng BU. Yes. Mukhang pagka-graduate mo lumipat ka agad ng pwesto at ako'y magiging teacher ng PU. Bakit naman ganun? Bakit parang hindi mo na pinagbigyan yung ibang employers na makuha ka? Bakit, Jasmine, ano ba yung nakaka-attract sa iyo? Bakit true and true? Ikaw ba yung nagsimula nung kinder? Nagsimula po ako sa Baliwag University nung kinukuha ko yung Bachelor of Secondary Education degree ko at Kuya Boots, so yung college. Okay. Dire-diretso na But po then, yun. pagkatapos ngayon, kumbaga na-attract ka na. Kumbaga, na-attract ka na sa adikain ng Baliwag University. So ano ngayon? Bakit ka nag-transfer? Anong satisfaction na nakikita mo ngayon? Kasi Kuya Boots, ang Baliwag University, nandoon yung family, yung sense of community ng management, ng administration. So, hindi natin masasabing ganun kalaki, pero nandoon yung magkakilala yung mga miyembro within Baliwag University community. Kilala namin yung isa't isa. Kung kinakailangan ng assistance, support, sa paggawa ng isang activity, nandoon nagtutulong-tulong po ang mga miyembro ng Baliwag University. Kaya naman sa parte ko, talaga namang yung motivation ko to teach, and at the same time, actually nagpapasalamat ako sa Baliwag University kasi nandoon yung trust nila nung kinuha po nila ako as full-time faculty back 2001. Wow, Ganun po. 2001. In other words, ano ba mga classification, Ma'am Pat, ng isang teacher na gustong mag-apply sa BU? Ano ba mga hinahanap niyong katangian? Siyempre, unang-una yung qualification nila, yung degree nila, no? Pag wala ka pang masters, mag-umpisa ka ng instructor. Okay. So ngayon, gaya ng sinabi ni Nancy, we encourage the faculty, mga bago, to take up further studies sa graduate school. So we offer masteral degree programs in education, in business. Tapos yun, na-engganyo naman namin silang mag-aral. Tapos kahit sa doctoral degree, pwede pa rin silang mag-pursue ng higher ed. Kasi as you rise in the ranks, pag yung qualification mo,
from instructor, maging faculty, ang tawag dito, associate professor, tapos yung associate professor, may mga rango yan, maging full professor ka eventually. So, Na-reach mo in so in that. other words, para bang ini-encourage mo to keep an open mind, di ba? Yung Yes. mindset, no? Hindi yung matanda na ako, okay, ayoko na, hindi ba? Yung, I think part of your work, Nancy, is to encourage, no, Alicia, na you encourage the faculty to learn. Because Yes, learning doesn't stop, di ba? very And I much. think that's a challenge for quality management, no? Yung role ninyo na Ito. walang matanda sa BU, di ba? Para bang parang ganun ba? Walang matanda sa BU kasi lahat ay nag-aaral. Nakakatuwa po. Oo, kasi Kuya Butch, meron kaming employees na 50 years plus na nag-work with us. Oh, okay. And Yeah. ano ang mindset niya? Hindi yung ayoko na, matanda na ako, ugod-ugod na ako, hindi ba? Ganun. Hindi nga. Masaya sila kasi sila nga yung nagbi-bring ng wisdom to the university also. Tsaka marami po sa kanila, inabutan pa nila si Tatang. So, Oy. nakikwento nila yung mga interaction nila with Tatang. Kahit po yung mga alumni na dumalaw ulit, parang yun ang alaala nila talaga. Naalala nila yung interactions with Tatang, with our mother who was the president also. So, yung mga nuggets of wisdom na hindi ho namin probably inabutan na kwento ng ibang tao sa amin. So in other words, yung personality, kumbaga nagsasaling lahi na, Ma'am Pat, no? Nagsasaling lahi na, nai-influence na kayo dahil sinasabi ng may mga nakakita kay Tatang at sa nanay nyo, para bang, ganun pala si nanay at si Tatang. Di ba yun? Yun nga from one generation to another. Minsan nga very conscious kami na, minsan may nagsabi sa akin, alam mo Pat, ang kulang sa'yo yung pagkagrasyosa ng mommy mo. Okay. So, tinatandaan ko yung mga characteristics, yung pagkakilala sa mother namin. So, we try to emulate her example. Sabi nga namin, 4 kasi kaming babae na pinagtutulong-tulungan ngayon ng university. Sabi namin, ang kapalit ni mommy, 4. Pero she's one hard act to follow talaga. Oh, yeah. Try our best. At saka ang nanay niyo merong mga legacy iniwan, I'm sure, sa education, di ba? Marami siyang iniwan. So really, para sabi natin, di ba, meron tayong kasabihan sa management, the first generation, second and third, di ba? Para bang, hindi ba Alicia, parang challenging sa iyo? Para bang you belong to the third generation, Patricia? Nako, paano yun? Challenge talaga siya. Challenging. In other words, Patricia, dala-dala mo isang daang dekada, 100 years, no? And here you are, you're the third generation. Kasi di ba, alam natin mga kaibigan, di ba, yung first generation starts a business, si Tatang. Di ba? The second generation, si nanay nyo, nagsimula. Di ba? Pinalagaw-lago niya. The third generation, naku, ano na? So we just have to sustain the legacy that Tatang, Ima, and the rest of the family left behind. So challenge talaga ngayong 100 taon na kami. We're deeply rooted in tradition, pero we're futures thinking din kami. Paano namin i-transition ang institution from 100 years to the next decades? So talagang we strive to keep up to the times, no, in terms of technology, learning, mga pedagogy, yung mga makabagong pag-iisip. We try our best to embed or adopt and adapt as we see fit, no, kung ano yung mapapabuti ang sabi nga, para maging maigi ang pagtuturo sa mga estudyante. So, pero ang ganda ng storya ninyo, you know why? Because it's a family business that's carried on through generations and passed on to the community. In other words, ang pamilya ng Santiago Bustos lumaki because nagkaroon kayo ng malaking mga courses, no? Ilan ba mga courses na ngayon sa Baliwag? Ano ba mga courses na ino-offer ngayon ng Baliwag? Oo. Magsusot ako ng salamin para hindi ko ma-miss ang ating mga meron kaming mga 21 undergraduate programs, pero
yung college programs, meron mga specialization yan. Kaya it's more than 21. Sa graduate school naman, meron kaming, I think, 11, no, 20 types of graduate degree programs. Pero we are comprehensive. We offer kindergarten to grade school, to high school, to college, to graduate school. So marami, no? We have 6 major departments. We have, of course, the basic education, the College of Business Accountancy and Business Administration and Accountancy. We have College of Environmental Design and Engineering. We have College of Education and Human Development, a College of IT Education, College of Hospitality Management, Tourism, at ang napaka-popular ngayon yung College of Nursing and Allied Health Sciences. And of course, we have the graduate school na isa sa pinakamalaking unit ngayon sa ating university. So talagang you always evaluate every academic, every learning, every course. Talagang part ng quality control ba yon, Alicia, yung ginagawa ninyo? Na you want to be innovative, you don't want to be stagnant, ganon nangyayari? Ganon nga ang nangyayari po, Kuya Butch. Talagang nire-review yung curriculum. So, yung faculty po involved sa curriculum review. Pag nag-iba ho ang mga policy standards and guidelines, nag-iiba rin ho kami. Pero even before mag-change ang mga PSG, ang tawag natin, inuunahan na namin minsan based on yung feedback po ng employers. So, meron ho advisory board bawat college ng mga related parang mga professionals in the field. So meron din pala kayong feedback from employers, no? I mean, in other words, I'm sure they're asking for their official transcript. Nakikita nyo kung saan nag-a-apply. You also ask for feedback. Ano ba ang mga feedback na nare-receive ng mga inyo galing sa mga employer? Doon sa graduate ng BU. Ang sinasabi po nila, mabait. Mabait at masipag ang mga graduates ng Baliwag University na talaga namang siguro sinasadya na rin in a way sa pagtuturo. Naka-integrate na ho siya sa mga courses, yung core values ng university na tinatawag ng mga estudyante at ng mga faculty na riser. Yun ho yung responsibility, integrity, service, excellence, and respect. So, yung mga values na yun talagang sinasadya na ipamahagi ng mga guro sa lahat ng estudyante sa university. So talagang tinatanim pala yan. In other words, it's like a rice field, no? Inaayos muna yung binubungkal muna yung lupa at inaayos at para sa ganun maganda yung ani, no? In other words. So paano, Ma'am Patricia, paano ho mag-manage ng malaking university? Nako, paano ho ba yan? Yan ba ay full-time o yan ba ay do you really enjoy this? I mean, is it challenging? Para bang, hello, 100 years itong aking hawak. Paano yun? Saan ho kayo kumukuha ng lakas? Yan. It's challenging, but I'm very lucky, very fortunate that I'm surrounded by very, very good people. Ang academic team, ang academic support team, at lahat ng mga kawani, no, down from security down to the janitorial services. As long as maganda ang pakikisama mo sa kanila, inspired sila, motivated to give their best. Sabi ko, maswerte tayo, no, yung Pamilya Santiago at saka Pamilya Bustos na mahusay ang mga kasamahan or mga colleagues natin, associates sa Baliwag University. Ewan ko, pero maswerte, no? Para kaming binabantayan talaga ni Tata ng generation ni Nico, si Mami. Hindi kami pinapabayaan. Lagi namin dinadasal na huwag kami papabayaan na we are able to continue the legacy, no, that they left behind. Oo, para bang sabi natin kagaya ng isang hamon na dinaanan nating lahat, wala tayong exemption, yung pandemic. Ikwento nyo nga kung ano ang ginawa ninyo para bang you were really prepared for something or guided by si Tatang. We were not fully prepared, but we had the tools and we were lucky enough
providential nga, sabi ko, hulog ng langit yata. Pero hindi naman namin inaasahan na magkaka-pandemic. Wala naman nakakaalam nun. Way back in 2017, we adopted a learning management system. Sabi namin, eventually, we'll have to adopt technology kasi digitalized din yung delivery, no? So, noong 2017, pinaglaruan lang namin yon, yung learning management system na yon, yung Canvas. Noong 2017, 2018, aba, hindi pa lahat gumagamit. So, nag-training, no, intensive training ng faculty. Sabi namin, the very least that you can do is upload your lessons, your resource materials dun sa learning management system. 2019, medyo nagagamay na, no, ng mga faculty. Pero nung 2020, hindi namin akalain na full utilization of the learning management system ang mangyayari dahil sa pandemic. So, walang choice but to, fast track the adoption, the utilization, and, subscription to that So element. para bang you came prepared but not really that prepared, but it came in at the right time, Yes, para bang hindi kayo from zero. Oh, by the way, may nagpapa-shout out si Veronica Santiago. Proud BU. Meron daw siyang heart. Hi, Veronica, maraming salamat, ha. Mukhang graduate ito or faculty ba ito ng BU. Veronica, at baka na may mga tanong kayo dyan, no? So yun ang importante, no? In other words, you are prepared for any eventuality. In other words, but you keep on, yung harping, sabi nyo nga, mababait from the security guard, all the way up to the faculty, all the way up to management, para bang nakikerry nyo yung spirit of camaraderie, no? Even among the students. Ganun ba? Ganun kasi si Tatang, si Ima, even our late mother was very, how would I say it? Malapitin sa tao. Ganun ba yun? Oo, mabait sila. Pero pag kailangan magalit, nagagalit din. Pero in general, ano sila grasyosa, mapagkumbaba, hindi mayabang, approachable. So that's what we try to emulate, no? Yung pagka-humble ng aming late So challenging yun dahil you're all the modern women, you came from a corporate world, eto na yung ating nangyayari, di ba? Tapos you're trying to blend in from the tradition to the innovators, no? Eto, congratulations daw, Angelo Pineda. Congratulations from siguro yan. Prempacha ba yun? Graduate natin yan, ma'am. Graduate nasa Thailand yan. Angelo, Angelo, baka may atraso ka sa mga teachers dito. Prempacha Watana School in Bangkok. Kumbaga ay alam mo ang pagkakakilala ko sa Baliwag ay yung ang yumaong Bert Marcelo. No, si Bert Tawa. Parating makatawa yun. Ako natatawa. Kahit minsan ako yung nag-a-assist sa kanya recording nung araw, kahit di siya nagtatawa, yung mukha lang niya, natatawa na ako. No? So yun, malaking ano. But again, yung bang Baliwag University ay lumawak, pero kayo ba ay nakapagbigay ng employment sa community? Ano ba nangyari? Luisa Manalili. Mabuhay ang pamantasan. Proud to be MU, Bachelor of Elementary Education 2015. Wow, ang galing ha. Ang galing ng mga shout-out natin. So, yung community ba natin lumaki na lumaki? Hindi lang kayo naging university but nag-spread kayo ng yung inyong vision nila Tatang, nila nanay ninyo to the community. Employment, nagkaroon ba? Yes, siguro maaari naming ituring sarili namin na major employer, no, sa Baliwag. It's now Baliwag City. Dati we were a first-class municipality, but 2 years ago we were converted into a city, and it's a growing growth center yata din ng Bulacan ng Baliwag. So we create employment opportunities and auxiliary businesses, no? Within the vicinity, syempre maraming mga kainan, may mga kung ano establishments na nagki-cater to students. But also because we are
providers of good quality education, we feel that yung syempre naiaangat nila yung antas ng buhay ng bawat Correct. pamilya. Oo. Maganda rin malaman na minsan may mga first, ang tawag doon, Alice, yung first generation graduate. Yung Sa pamilya. pamilya, sila yung unang Mm. naka-achieve ng college degree. So yung trickle-down effect na naibahagi ng BU sa edukasyon ng pamilya ay I think is very significant. No? Ang impact noon sa pamilya, sa community nila ay talagang nakakatulong sa sa serbisyo ng Baliwag University. Mahalaga So, siguro yes. yung marami kaming scholar. Ang ratio ng scholars ng Baliwag University is malaki kumpara siguro sa ibang paaralan. Marami kasing mga batang, kasi para kay Tatang, hindi dapat daw, ano ba yung Tagalog ng hindrance? Hindi hadlang sa kahit sino mang batang lalaki o babae ang edukasyon, di ba? Para bang ano, no? Which is really true, no? Kasi I'm sure you will always think about education is the most foundation of all, na pwede namang iiwan ay bahagi ng magulang, di ba? Sabi nga natin, parati naririnig natin na hindi naman tayo mayaman pero napag-aral mo ang anak at ang anak mo ay nakatapos sa isang magandang universidad, di ba? Tama ba 'yon? Yung bang saying na gano'n, na hindi lang siya nag-aral for the sake of diploma, di ba? Tama Patricia, yung bang hindi diploma ang habol, no? Ang habol mo ay yung kaalaman at puso. Tama ba? Di ba? Yun yung Nakakataba ng puso. Minsan may lalapit sa'yo, sabihin nila, graduate po ako ng Baliwag Colleges, Baliwag University. And you will see them very well placed in industry, sa mga airlines, sa mga hotels, kahit sa hospital, lalapit sa'yo na graduate daw sila ng BU. And then there was one time, one of the major partner ng isang accounting firm, sabi niya sa akin noon, when they see yung credentials, ay may mga aplikante na Baliwag University, talagang kino-consider daw nila kasi good workers, good right attitude. So nakakataba talaga ng puso kung ano yung mga positive feedback ng employers tsaka ng community. So kung minsan biglang may babati sa iyo, Jasmine o Nancy, "Ma'am, kamusta po?" Minsan nakakalimutan mo, no? Siguro ma'am, may binugan na ako. Yun, alam pa. Kagaya ni Asi Malyari, proud employee here. Mabuhay po tayong lahat. Naku, Asi, you are lucky because nandito silang lahat at again, siguro carrying on the tradition, di ba? So, nakakataba, ang dami nanonood sa atin, Patricia, no? So, para bang natutuwa ako dahil isang ginhawa, no? Kasi yung sinasabi nga na iba na ang education daw ay mahal. Paano ho ba yun? Paano nangyayari? Minsan binabalance yun, no? Alicia, paano yun? Sabi lang, paano yun? Hindi namin kayang pag-aralin. Paano ho yun? Paano na ba natutulungan? Meron ba kayong mga scholarship, mga gano'n? Marami hong scholarships ang ino-offer ng Baliwag U. Depende lang po sa qualification na dadalhin ng bata, either from high school. Meron pa rin ho kami tinatawag na loyalty awardees, loyalty scholarship. Ano nga tawag natin doon? Loyalty discount. Loyalty discount. So, yung mula sa kinder 1 hanggang umakyat, di ba? Merong ganun. Or may mga kapatid, no? Minsan may tatlong kapatid, minsan naman 4 yung magkakapatid, di ba? May mga ganun, no? So yun, just to help, no? Kasi nakakaiyak kasi yung bang titigil, no? Yung bang I'm sure kayo, mga guro kayo, pag nakita nyo tumigil na yung bata dahil yun nga, sa financial, medyo masakit din sa damdamin, right? I mean, kahit meron tayong mga batang may katalinuhan, pero yung hindi sila makapag-aral simply because of financial, no? So I think, kumbaga, kung buhay si Tatang, palagay ko, tanggapin nyo yan, no? Para bang uulitin na naman niya yung sinasabing pag-igihin at hindi dapat mawala ng pag-asa.
So basically ngayon, meron daw kayong mga may mga partners kayo sa abroad? Ano nga ba 'yon? Ano ba story niyang partners niyan sa abroad? Meron kayong mga pinapadalang mga estudyante? Ano 'yon? Ah, Meron pa ring mga existing linkages, yung mga hospitality management tourism students namin, may pagkakataon na magkaroon ng OJT experience, on the job training abroad in the US. Ngayon merong nasa US, meron na sa Japan. Ah, kahit sa engineering namin, meron kaming ka-tie up sa Japan, no? Doon din ang OJT nila. Ang nursing namin, may ka-tie up din kaming hospital sa Germany. So, yung ganong training, they get every chance. Kahit education. Ito kanina si oh, Cielo nasa Bangkok, no, sa Thailand. oo, yan sa Natin yung Thailand. eskwelahan Oo. niya. Ka-tie up Oo. namin yung eskwelahan niya. We send teachers for OJT, no, teaching Mm. English to that school in Bangkok. So, yung mga opportunities na ganon, kasi hindi naman mangyayari yon kung hindi formal, no, at structured yung aming linkages and partnerships with institutions here and abroad. So sila ba'y nakakabalik pa after their Oh, job placement exposure? Sila ba'y oo, kasi balik? hindi pa sila gumagraduate. Babalik sila, no, para tapusin yung siguro ilang ano na lang, siguro 1 or 2 subjects or courses, tapos graduation. Ang ano lang, pagka-graduate nila, tinatawagan din sila, no, kino-contact sila ulit ng mga hotels abroad, Mm. companies abroad. Kapag nagustuhan kasi yung kanilang trabaho, they rehire them. Kaya meron na rin mga graduates na pursued their careers abroad. Pero syempre marami rin, in fact, for education naman, supplier kami ng mga teachers dito sa Ay. area of service namin. Nakakatuwa dahil mga superintendents, mga Mm. principals, kahit sa public schools, ay produkto ng Baliwag University. Ay, ito nga, dumadami. Ito pala si Alden empleyado nyo, no? Hindi yung Alden na artista, no? Si Kasi, Alden Timoteo Buco. Proud BU employee. Wow, talaga nakakataba, ano? Para bang Jasmine, pag naririnig ko itong proud employee, ay parang kumbaga bihira ako marinig ito, no? Kumbaga galing talaga sa puso. Ito ha, talagang bilib ako. At alumni and scholar pa si Alden. Abay, ayos na ayos, no? Mukhang marami siyang natutunan at mahirap humiwalay sa BU. At si Dander Gabriel. Nako, happy anniversary po. Daming yan, BUHS batch high school 2006, BSBA OM batch 2010. Parang naging estudyante ko pa, Kuya Boots, yun si Dander Gabriel. Si Dander Gabriel, akalain mo nga naman talaga ang buhay, no? Mali talaga ang mundo natin, no? So talagang, kumbaga, ang mga estudyante, alam mo, hindi nakakalimot sa mga teacher. Dalawa lang bagay yan. Hindi ka makalimutan dahil mabait ka, or, alam mo naman, terror ka. Di ba? Nung araw, ganyan ang aming biruan. Sino yung mga teacher na hindi mo makalimutan, no? Yung teacher namin na pinalo ako, yun, medyo, at yung mga teacher naman na talagang bigay hilig talaga sa kanila. At si Mitch Mendoza, talagang mga ilan na ho ba mga estudyanteng mga nag-aral sa BU? Ang Patricia, ilan na ho ba sa estimate ninyo? Nung tinanong ko yung registrar, sabi ko, ilan na bang gumraduate dito mula 1925? So, higit kumulang na, siguro almost mga 55 or 60,000, ganun. So in other words, Considering sa ibang eskwelahan, talagang malaki ang enrollment kasi nila at saka graduating class. Pero we keep it small, no? yeah. Kasi it's a community that's close and closely knit, no? At saka nababantayan talaga sila ng alagang BU. Sabi namin, #alagang BU. Yan Ayan, tandaan nyo, #alagang BU, yung mga nanonood po sa atin. Pero I think basically it's not really on the quantity, it's quality, no? Pero Metro Manila, corporate, di ba? Yun, oo. Tapos so yun,
Pero nung inintroduce nyo kami sa mga kapwa third generation namin, ng ibang school owners, parang sabi ko, it's very interesting, no? So sabi ko, I might as well embrace this, no? In-enjoy ko na siya. In-enjoy ko na siya and I gave it my all na. Sabi ko, andito na eh. Sabi nga ni Alice, out of filial piety, sumama na kami sa pagpapatakbo, no, ang pamamahala ng eskwelahan na iniwan Ganon. no, tata. So meron ba kayong piniprepare? Lastly, siguro meron ba kayong piniprepare next generation? Meron na bang in training na nagbabahay-bahayan sa BU yung mga generation ninyo? Alicia, meron na ba? Sana ho. Sana all, ha? Oo. Meron naman nag-express na po ng interest nila sa sunod na generation. Pero sabi nga muna namin sa family ho, spread your wings muna. Kailangan qualified ka pag pumasok ka, hindi lang dahil apo ka, apo ka ni tatang. Kailangan you've proven yourself also sa labas ng university na para mas maganda rin yung dadalhin mong experience. May value added, kumbaga. May value added kasi marami tayong nakikita dyan na hindi pwedeng pumasok agad at umupo sa mesa at maging child of the owner, di ba? Yung bang medyo maiiba ang landas ng takbo ng negosyo, di ba? So, wow, ang dami nating natutunan mga kaibigan at again, paano ho ba kayo makikita? Meron ho ba kayong Facebook page at meron ho ba kayong mga social media, Instagram na pwedeng makipagsalamuha sa inyo at yung mga magulang na galing siguro sa Metro Manila mag-i-inquire na doon papadala ang kanilang mga anak at mag-aral dyan sa BU. Marami nasa social media kami, meron kaming website, Baliwag U, no? With the U yung yung Baliwag, baliwagu.edu.ph. Tapos doon makikita niyo po lahat ng information about the university. Nasa Facebook din kami. Just type Baliwag University, lalabas yan. Sa Instagram din. Alam ko Baliwag U ang Instagram account natin. Ang alam ko nasa YouTube din tayo. Type nyo lang. Lalabas ang mga videos about Baliwag University. Very good. Twitter, meron sa TikTok. Pero basta nasa website ka na, dadalin ka na rin sa mga ibang social media sites. baliwagu.edu.ph. Hindi ho tayo magtataka. Baka mamaya may mga foreign students na mag-enroll dyan sa BU. No? So, hindi malayo kasi you're gaining that reputation. At saka, 100 years is 100 years. Hindi mapapalitan niya ng mga 10 years. No? Mahirap yan. Kahit dagdagan mo ng zero, mahirap pagdagdag ng zero. Hindi ba? So, 100 years is really 100 years of foundation. No? Kumbaga si Tatang ay parating nakangiti siguro sa inyo at sinasabing ito mga aking apo ay pinag-igi at pag-igihin pa, di ba? Yan yung mga importante, no? So again, maraming salamat at shout out sa mga graduates ng BU at mga empleyado. Nako, ang swerte natin, meron tayong isang Baliwag University na 100 years. Hindi talaga pagbibiro-biro ito, no? At meron silang management team. Ito, nakikita nyo ngayon live. At again, good luck and keep us updated po. Pag kayo ay dumami at naging international ng ayong BU, let me know. Baka naman magkaroon ng matibay-tibay na puso at tumitibok-tibok na puso talaga. Di ba? So, Ma'am Patricia, Alicia, thank you very much. Jasmine and Nancy, to everyone, maraming salamat po. At yung ating mga kaibigan, nandyan, yung mga empleyado, nako, ang sarap gumawa ng storya, no? Baka pwedeng gawa tayo ng isang telenovela, no? Buhay BU, di ba? So siguro yan ang isa sa mga gagawing quality check ni Alicia, no? Maganda yan. Pwede nating gawa ng telenovela at gawa natin ng mga artista. Palagay ko may mga artista o kayo mga celebrities na graduate dyan, no? Marami, no? Paki-research nga yan na Nancy at baka I'm sure marami kayong mga artistang magpapakilalang graduate ako ng BU.
Okay? Maraming salamat po. At eto po si Tito Butch. Basta pag ang puso ay tumibok, sigurado ang negosyo, kagaya ng 100 years ng Baliwag University. Tandaan nyo, BU. Okay? May ibubuga ba kayo? Yan ang mga traits ng mga BU. Maraming salamat. At again, yung mga nanonood po, maraming salamat po. Ulit-ulitin natin to dahil ito ay mapapanood ulit sa YouTube. At mapapanood ulit yung mga nakamiss dahil mga nagbabiyahe ay mapapanood nyo ulit ito. Maraming salamat po. Again, patnubayan po kayo ng Panginoon at lalong-lalo na si Tatang at si Nanay ay parating nakangiti sa BU. Maraming salamat po. Thank you. Pat na.